Impeachment laban kay VP Sara ikinasa na. Ngayong araw, higit sa 200 members ng House of Representatives ang nag-sign ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa mismong plenary session ng Kamara, 250 na members ang sumuporta sa issue at ito ay higit pa sa 102 na kailangan para maipasa ang complaint at malipas sa Senado para sa trial. Ang impeachment complaint ay isinampa laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa issue ng paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina. Hindi na nakaligtas ang Vice President sa mata ng mga kritiko matapos ang mga alegasyon ng hindi tamang paggamit ng mga pondo. Ang unang reklamo ay laban kay VP Duterte tungkol sa hindi pagpapaliwanag ng 125 millions na confidential funds noong 2022 at 7 billion na hindi nalikid na cash advances mula sa kanyang pagiging kalihim ng DepEd. Mayroon ding pangalawang complaint na nakasentro sa betrayal of public trust dahil sa issue ng confidential funds na ginagamit ng walang sapat na dokumentasyon. And lastly, ang ikatlong complaint ay isinampa ng mga pari at mga civil societies group. Nagsasabi na milyong-milyong piso ang naipamahagi sa loob ng 11 araw na walang sapat na dokumento. Ngayon, kung matuloy ang impeachment process, ang Senate ang maghuhusga bilang impeachment court. Pero habang naghahanda ang lahat, sinabi ni Davao City Representative Paulo Duterte na ang impeachment na ito ay politically motivated at baseless. Siya ang nagdeklara ng pagsalungat laban sa impeachment at tinawag itong political persecution. Tinukoy ni Paulo Duterte ng malaking rally ng Iglesia ni Cristo kamakailan bilang isang halimbawa ng lumalaking frustration ng mga tao. Hinamon niya ang administrasyon na maging maingat at maglaan ng pansin sa saloobin ng nakararami. Ang impeachment na ito ay dumarating ilang buwan bago ang halalan sa Mayo, kaya marami ang nag-iisip kung magiging malaki ba ang epekto nito sa politika at kung paano ito makakaapekto sa mga botante sa darating na eleksyon.